Alright. And yes, no, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa video na ito. And yes, welcome to Gurong Pinoy. I am Coach June, ang Soksay Majorship Coach ng Gurong Pinoy, which is known as the #1 Let Online Review Authority. Ayan, no? And yes, ayan na nga po, nandito na tayo sa ikalawa nating concept-based lecture. Kaunting pahapyaw, no? Ang Gurong Pinoy po naniniwala sa kapangyarihan ng drill-based discussions. So most, if not all, of our discussions ay drill-based po, no? Ang format. Ibig sabihin, nanggagaling sa mga tanong, nire-rationalize namin, and it was proven effective. Ngayon po, no, as one of my enrichment, as one of my additional form of help sa ating mga kaguro, lalo na sa mga kasoksay na aking minamahal talaga, ayan, nagkaroon po tayo ng concept-based lecture para sa ganon ay matakal natin, no? Ang napaka-broad na major, which is Soksai. So yan, no? Hindi po ito required sa akin, but I am doing this just to ensure na kayo pong lahat ay papasa na talaga. So yes, tara na, no? Tara na sa pagtupad sa ating mga pangarap. And yes, ayan na nga po, I'm giving you 3 minutes as of this moment to to get your, or rather to take the economics pretest to gauge your prior knowledge on the subject. So yes, pwede nyo pong i-pause muna itong video na ito, and then i-take nyo po sa mga nasa YouTube po na nakakapanood ng ating free cut. Nandyan po sa description link ang ating link, ayan, ng ating quiz. And then of course, para sa mga members na o enrollees na ng Gurong Pinoy Soksay Majorship ay nandyan po yan sa ating post. Okay? Sige, kindly take the test now. Alright, sige, ayan. I assume that after 3 minutes ay nasagutan na po ninyo, and therefore, ayan, kumusta na po ang inyong mga scores? Kung ngayon pa lang po ay pasado na kayo, aba, ang galing-galing. Ibig sabihin, nako, sa papalapit na board exam, lumalaki na po ang tsansa ninyo na, maklinch ito, or rather, mapagtagumpayan ito, no? Sige. And kung sakaling hindi pa man po kayo pumapasa ngayon, that's ano na po, no? That's a realistic overview of our capacities in view of economics. So ang gagawin po natin ngayon, tulad ng paniniwala ng Gurong Pinoy, ligwak kehe, lumigwak man sa quiz, no? Ang mahalaga matututo dito sa concept-based lecture. After this, we'll be having our post-test, no? At doon po titingnan natin kung natuto kayo dito sa ating discussion. And then of course, we'll be announcing the top notchers, no, of our economics post-test. Okay? Sige, all right. So yes, let's proceed na po sa ating concept-based lecture on economics. Of course, kapag po tayo ay nagkakaroon ng concept-based lectures, nag-uumpisa po tayo doon sa definition, no, ng ating subject. So yes, among the social sciences that we have, economics po is one of the subjects under it that studies how people use the scarce resources to satisfy unlimited wants and needs. So makikita nyo po dyan na highlighted na po yung dalawang laging hinahanap kapag po dinidefine ng economics. Number one, yung ating scarce resources. Pangalawa, yung ating unlimited wants and needs. We focus on scarce resources dahil ang punto po, teachers, of course we know it, no, na hindi po unlimited ang ating mga resources. Kung unlimited po yan, wala po tayong problema. Pero ang punto, likas po, no, na scarce ito. So doon na po pumapasok, no, yung challenge ng mga tao kung paano magdidesisyon at kung ano yung ipaprioritize, alin ang hindi. Yun po yung pinag-uusapan natin sa economics, which is why at the core, no, of the values that students will learn in economics is proper decision making. Yun po talaga yon, no? Sa economics, again, ang hinahasa po natin paano po magdesisyon ng mga estudyante. So yes, teachers, scarce resources po ang pinag-uusapan in view of the unlimited wants and needs of the people. So ganyan po. Ganyan po natin siya dinidefine. Sir June o Coach June, how important na alam namin tong definition? Tatandaan niyo po, teachers, no, ang economics po pagdating ng board exam,
no, is conceptual, no, is conceptual. Madalas tinitignan niya po kung gaano natin kaalam ang definition ng isang discipline, ng isang subject, no? Iniiba-iba niya po yung words, so dapat alam po natin siya by heart. Nung kami po yung nagpe-prepare for the board exam, isa sa mga katakot namin kasi kapag pinag-usapan yung economics, naku, dyan napapasok yung computation, dyan napapasok ang graphing. At takot na takot po kami noon. Until nung kami po ay nag-take, doon na namin na-realize na hindi pala ganoon, no? Hindi pala ganoon ang economics ng board exam. Ang economics ng board exam, again, uulitin ko po, it is conceptual. So makikita nyo pong discussion natin ngayon, again, a concept-based discussion, pag-aaralan po natin yung mga konseptong ito kasi ganito lang po yung mga pinapalitaw ng economics. So medyo i-chill po natin. Huwag po kayong kakabahan. Again, economics, no, scarce resources, unlimited wants and needs. So nababanggit na nga po, no, we already have, ayan, we already introduced to you the core problem. So kapag tinanong po ng board exam, what is the core problem of economics, no? Tapos magbibigay po siya ng choices. Ang sagot po doon, scarcity. Tatandaan niyo pa, pakisulat po yan sa inyong notes, no? Kasi lumalabas po yun. Again, what is the core problem of economics? Ang sagot po doon, scarcity. So yan na po, nagtatagpo yung unlimited wants, tapos meron lang po tayo mga limitading resources. Yan po yung problema ng scarcity. And then, no, kanina pa po nababanggit yung wants and needs, it is also important na ma-identify natin kung anong pinagkaiba nila. So yes, we have the needs and the wants. Common knowledge would tell us, no, alam naman natin na yung needs, ito yung mga kailangan natin, it is needed, no, for survival. And then yung wants, ito naman po yung mga bagay na kahit na wala po tayo, pwede naman po tayong mabuhay. So basically, needs, halimbawa, yung mga pagkain, ayan, no? Wants, ito naman yung mga bagay na luho, halimbawa, alahas, ganyan, the luxurious bags that we have, ganyan, ano pa ba? Yung mga binibili natin sa TikTok shop, sa Shopee. So yan, needs and wants po tayo. So yung mga tao, meron silang unlimited needs and wants at nagkakaroon ng problema sa ekonomiya, kapag mas pinaprioritize natin yung hindi kailangan, no? So yan, and para matulungan po tayo sa pag-prioritize kung ano nga po ba yung mga kailangan, dito na po pumapasok yung diagram ni Abraham Maslow na tinatawag nating hierarchy of needs. Oy, isa pa po ito sa mga lumilitaw. And by the way, kung economics teacher po kayo, malamang lamang ay naituro nyo po ito first quarter pa lang, no? Dahil ito po yung mga pambungad natin na lesson sa mga bata, the Maslow's hierarchy of needs, para matulungan sila na ma-identify ano ba dapat yung inuuna, yun po, no? And yes, teachers, lumilitaw po ito sa ating majorship, no? Abraham Maslow identified, parang ganito, Abraham Maslow identified the hierarchy of mga tipong ganyan. Of course, ang sagot ton ay needs, no? So yes, makikita po natin dito, it's a pyramid. Pyramid po yung nakikita natin. And that means to say na yung nasa pinakababa, yun po muna yung dapat punan. Yun po muna yung dapat punan. And then yung nasa pinakataas, of course, yun yung pinakahuli nating makukuha. Yan yung pinakamahirap makuha, okay? Na pangangailangan natin. Umpisahan natin, tinatawag natin na physiological needs. Ito po yung mga pangunahing pangangailangan ng tao gaya ng air, water, food, shelter, ayan, sleep, clothing, reproduction. You know it already. The basic needs of man, kahit na i-integrate po natin ito sa science, so ito yung mga tipong kailangan natin para mabuhay. Again, tubig, hangin, pagkain, bahagi po yan, no? Ngayon, ito pong sa ating safety needs. Ayan. Sa ating safety needs, dito na po papasok yung ating mga securities na tinatawag. Ayan, meron po tayong personal security, no? Yung iba magtatanong, sir, o coach, pwede po ba yung shelter under siya ng safety? Ayan, isa po sa mga pinagdi-discuss nga po, no, ng mga economics teacher. Ayan, ito pong mga needs na ito ay nag-overlap kung minsan. Pero at least we know, ang board exam naman kapag nagtanong, kapag dinifferentiate niya yung mga malalayo naman. So hindi sila confusing, no? So we just needed to make ourselves aware. Kapag safety needs, ito po yung mga personal security, ayan, yung employment,
employment, no? Yung employment kasama ano po siya, napapabilang po siya sa job security, resources, meron po tayong financial security, ayan, health security, insurance, kasama po yan, no, sa ating safety needs, and then property. And then pag napunan na po yung ating safety needs at ang ating physiological needs, papasok na po yung ating pangangailangan for love and belonging. Ay, kailangan pala po yun. Ano? So kasama po dyan yung ating friendships, yung ating intimacy, yung ating pakikihalubilo, no? Yung pagiging sense of belongingness sa isang pamilya, sa isang grupo na magkakaibigan, or probably, no? Sa ating mga workplaces. Kasama po yan, no? And then, after that, pupunan naman po natin yung ating esteem, no? Kailan natin masasabing may self-esteem ng isang tao? Kapag respetado na siya, kapag nararamdaman niya na nare-recognize ng mga tao ang aking personality, nare-recognize na nila ako. Yun po yun, no? You gain your status, you gain your recognition, you gain your strength and your freedom. So pangangailangan din daw po yan ng tao according to Maslow. And lastly, ito pong self-actualization, ito po yung mga, the desire to become the most that one can be. May binabanggit po yung ibang mga authors na ito daw po yung madalas na hindi natatamo ng mga tao, no? This is the fulfillment of the highest potential, mga ganyan, no? The fulfillment of the highest end. Yan po yung self-actualization. So tulad nga po ng tip na binabanggit ko, kapag po tayo ay nagre-review ng mga diagrams na gaya nito, mag-focus po tayo dun sa mga pinakataas at pinakababa. Hindi po ganun kadamot ang board exam. Madalas sa sobrang bombarded natin at minememorize natin lahat, di natin nasasagot yung basic question. Sabi ko nga po, no? Pero dito, titignan nyo man po, no? Ang mga lumilitaw po sa board exam, yung mga physiological needs, yung ating self-actualization, yung mga malayo talaga, yung easy mo ma-identify. Basta alam mo yung Maslow's hierarchy of needs o napag-aralan mo siya, gaya ng ginagawa po natin ngayon. Okay? Sige. So yes, mabalik po tayo. Back on track. No? So pinag-uusapan po natin, bakit po tayo nandito? Again, nanggaling po tayo dun sa definition ng economics. Ano po kasi yon? No? It studies, no, how people manage the scarce resources in view of the unlimited wants and needs of people. And in view of the needs, ito po, pinag-aralan natin yung Maslow's hierarchy of needs. So sabi ko po kanina, no, at the core of studying economics, yung value of decision making na meron po tayo. Ngayon, paano po tayo mag-decide? Isa po sa mga binibigay sa atin na standard ng economics, yung three fundamental questions na tinatawag. Ito po yon. Ay, teachers, tatandaan nyo po ito, ha? Lumilitaw po ito sa majorship natin. Ganito po yung estilo ng tanong, no? Which among the following is not among the fundamental questions in economics? So, dapat alam nyo po itong tatlo. So, ano po itong tatlo? What to produce, how to produce, and for whom to produce. Madali po itong ma-identify. Bakit? Isipin po ninyo, no, isa din po sa mga clue na ginagamit natin. Ito po yung mga questions na itatanong mo kung sakaling gusto mong gumawa ng isang business. Halimbawa, tag-init na, what to produce? Halo-halo, ayan. How to produce, edi ka rin. For whom to produce, edi para sa mga kababayan, no? O di kaya, ang target audience mo, ang mga malapit sa eskwelahan, ganyan, no? So, ibig sabihin, yun na, what to produce, na identify mo na yung product or service na gusto mong maibahagi, how to produce, yung proseso, for whom to produce, your target audience. Ibig sabihin, kapag sinasagot mo itong tatlong tanong na ito, para ka na rin bumubuo ng business. Ganun po yun, ano? So again, you remember that the three fundamental questions in economics help us, no? Help us as we study the discipline. So, what to produce, how to produce, and for whom to produce, as basic as that. Okay? Sige, and also, we needed to make ourselves aware of the two divisions of economics. Sige nga po, ano po yun? May idea po ba kayo? 5, 4, 3, 2, 1. Ano po yung mga two divisions of economics? We have microeconomics and macroeconomics. Very good po, no? So ano po yung microeconomics? From the word micro, no, ano pong ibig sabihin? Ano pong mapasok sa isip natin kapag micro? Maliit, no? Basically, it studies the small units, no? The small units of the society. Or in other words, it studies the behavior of single entities such as the consumers and the producers. Yung mga single o yung mga maliliit, no, na entities or units involved in our society. So
maaalala po ninyo nung kayo yung nasa high school, no? Di kaya kung napag-aralan nyo ito, no? Kung kayo po ay nag-take ng soksay talaga nung college, ito po yung mga panahon, no? Na kung saan nagko-compute po tayo ng supply and demand. Naalala nyo po ba yon, yung supply and demand function? Bagay po yon ng pag-aaral natin ng microeconomics. Okay, bakit po? Again, we study, no, sabi, the behavior of single entities such as consumers and producers. Ano po bang ginagawa ng consumers, no? They demand. Ano po bang ginagawa ng producers? They supply. So again, no, madali po siyang alalahanin, single units, consumer, producer. Ano ginagawa nila? They demand and they supply. So pagdating ng board exam, kapag tinanong, no, which among the following is tackled by microeconomics, madali para sa inyo na ma-identify na ito yung supply and demand. Okay po? Kaya kung economics teacher ka din, marirealize mo na, kaya pala ganun, no? Kaya pala yung mga supply and demand topics namin, nakabilong siya dun sa chapter ng microeconomics. Okay? Sige, or unit ng microeconomics. And yes, we also have macroeconomics. So kapag macro naman po, of course, no, malakihan na po ito. It studies the overall performance of the economy. Take note, teachers, yung iba hindi nila ginagamit yung overall performance na term. Ito po, you take note sa inyong mga notebooks, instead no overall performance, ang ginagamit po nila ay aggregate. Ayan, aggregate, no, aggregate performance of the economy. Basically, ito po yung pangkabuuan, no? Ito po yung pangkabuuan na performance ng ekonomiya, either nationally or globally. Kaya ang laging naaalala dito, no? Oo, minsan pala napag-aralan natin yung Bangko Sentral ng Pilipinas, tama, no? So bahagi po 'yan ng discussion natin, particularly doon sa monetary policy na tinatawag. So yung monetary policy na nabanggit ko, yun ay bahagi po ng macroeconomics pa rin, okay? So again, we have two divisions of economics. We have microeconomics and macroeconomics. Mahalaga po na ma-identify natin ano yung bahagi ng micro, ano yung mga ano yung mga topics ng micro at ano yung mga topics ng macro, no? Dapat malinaw po sa atin 'yan. Next, ito pong ating mga famous economists. Ayan, sabi ko nga po, no, ang economics sa pagdating sa ating majorship, hindi siya ganun ka-focus dun sa computations. Nandun siya sa mga famous concepts, principles, ideas, and of course these ones, no? Itong mga ekonomista na tinatawag natin. So itatakal po natin sila one by one. So makikita nyo dito, no? Ayan, ano yung una natin nakikita? Invisible hand. Sige nga po, ma-identify nyo po ba kanino yung invisible hand? Sino po yung nagbigay nito? O sino yung nagturo sa atin nito? Sino po yung nagpalaganap dun sa konsepto ng invisible hand? 3, 2, 1. Ito po ay si Adam Smith. Oh, very good yung mga nakakasagot ha. Kayo na po mag-identify kung nasasagot nyo. So yes, kapag tinanong din po kung who is the father of economics, tatandaan nyo po, siya din po si Adam Smith. Ngayon, kilala po siya dito sa mga sumusunod na mga ano ba ito, principles, no, or concepts. Pag-aaralan po natin sila isa-isa. Ayan, una po dito yung laissez-faire or laissez-faire, no? Laissez-faire economy. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po ay term na nangangahulugang let alone, no? Let alone policy. So ito po ay policy, no, na it pertains to minimum governmental interference in the economic affairs of individuals and society. Anong ibig sabihin nito? Kaya nga let alone. Parang kinakausap niya yung gobyerno. Let the individual entities or let the businesses be alone. Huwag mo silang pakikialaman. Ganun po siya, no? Yun ang ibig sabihin niya. Again, yung let alone, sinasabi niya sa gobyerno, no? Huwag kang magi-interfere, no? Huwag kang magi-interfere masyado. Hayaan mo, no, itong mga individuals, hayaan mo itong mga institutions, no, na gumalaw sa kanilang mga economic affairs. Yun po yung let alone policy. At again, ito po ay pinanukala ni Adam Smith. Okay? At kaugnay na po dyan, of course, no, the system we call capitalism. Ito pong capitalism, it's both an economic and a political system na kung saan pumapatungkol ito doon sa trade, no, and industry na nakokontrol na nakokontrol ng mga private owners. Okay? Again, private owners. Madali itong maintindihan. Bakit? O madali itong mamaster. Bakit?
kapitalista, no? Kapitalista, yung ating mga private owners, itong mga kapitalista, sila po yung nagpapaikot ng ating ekonomiya. Basically, like that, no? At of course, as Soksay majors, alam naman po natin, no? Na isa po tayo sa mga humahad lang dyan, no? Sa isang kapitalistang lipunan. Dahil itinutulak po na po tayo nito sa kawalang katarungan, of course, and of course, dun sa mga iba't ibang problema na bahagi na ng ating consumer behavior din, no? Sige. And lastly, meron po tayong invisible hand. Ano po yung sinabi kanina dun sa laissez-faire or laissez-faire? Yung invisible hand, or rather, anong sinasabi dun sa laissez-faire? Hayaan mo, no? Hayaan mo ang mga tao. Hayaan mo ang mga businesses. Government, wag ka munang masyado makikialam. Hayaan mo sila, no? Bakit? Naniniwala din si Adam Smith dun sa invisible hand. Ano po ba tong invisible hand na ito? Basically po, ginagamit po itong metaphor sa economics na kung saan pumapatungkol po ito dun sa mga unseen forces, no? That move the free market economy. Ang sinasabi ni Adam Smith, gobyerno, wag mo nang pakikialaman masyado dahil kahit hindi mo pakialaman nito, meron at merong parang kamay na magpapagalaw sa ekonomiya. Merong invisible hand na magpapagalaw sa isang ekonomiya. Ano ito? Ano yung mga forces na ito? Iba-iba po. Halimbawa, yung mga self-interests ng mga consumers o di kaya self-interest ng mga producers, yung mga innovations na makikita nyo dito, no? Yung interplay of the market, ayan. Ito po yung mga kahit hindi mag-interfere ang gobyerno, wag siya mangangamba kasi gagalaw at gagalaw po. Depende sa pangangailangan, depende sa mga bagong ideas, no? So magpapagalaw at magpapagalaw, magpapaikot at magpapaikot sa ekonomiya. Yan ang sinasabi po ni Adam Smith. Okay? Again, yan po ay sinasabi ni Adam Smith. Next. Proceed po tayo dito sa taong ito. O kilala niyo po ba ito, no? Ay, si Piolo Pascual na, di ba? Hindi po, no? Ito po ay si John Maynard Keynes, ayan, or Keynes. Ayan, so yes, siya naman po ang kinikilala natin na father of macroeconomics. Again, balikan lang natin, no? Si Adam Smith po ang father of economics, samantalang si John Maynard Keynes, no? Siya po ang ating father of macroeconomics. Kilala po siya dun sa kanyang Keynesianism. Ano po yung sinasabi ng Keynesianism? Medyo makikita natin na salungat po ito sa nasabi ni Adam Smith, no? Kasi sinasabi ni Adam Smith, o gobyerno, wag mo masyadong pakikialaman. Ayan, no? Sabi ni Adam Smith, wag mo masyadong pakikialaman. Pero sinasabi naman po ni John Maynard Keynes, no? Parang kailangan ka gobyerno, no? Kailangan ka gobyerno. Again, Keynesianism po, no? Basically it states, no, that the state has the larger function of maintaining balance in the economy through its expenses. Sa paggasta, no? Again, merong malaking silbi daw, no, ang estado sa pagme-maintain ng balanse sa ekonomiya. So, kailangan ka, yan ang sinasabi ng Keynesianism, okay? Halos magkasalungat po, no, ang binabanggit nila. Now, we proceed to another famous economist. Ito po, ay nako, hindi nawawala ito maski sa general education pa. Ay, ang yayabang ng mga kaguro dahil hitting two birds in one stone na naman. Ano? So again, discuss na po natin ito. This is Thomas Malthus, no? Si Thomas Malthus na nagsabi that the population increases faster than the increase in the supply of food. Ito po yung kinikilala natin na the Malthusian theory. Again, ito po yung Malthusian theory, no? Again, makikita po natin diyan, no, the population increases geometrically while the food increases arithmetically. Kung titignan niyo po yung graph, ayan, kung titignan niyo yung graph, no, tignan niyo po yung pag-increase ng food. Ayan, linear lang, ayan, no? Tapos makikita natin yung pag-increase ng population, mas matindi pa dun sa pag-increase, no, ng pagkain. So ibig sabihin, dumadami ang tao, sobrang bilis ng pagdami ng tao, hindi ganun kabilis ang pagdami ng pagkain. Kaya ano nangyari? Nagkakaubusan po ng pagkain. Yan ang sinabi ni Malthus sa kanyang tinatawag na Malthusian theory. Ang tinatanong po ng board exam palagi dyan, what
what do you call the theory, no? That states that the population increases faster than the increase in the supply of food. Ang sagot po, Malthusian. Okay? Next, proceed po tayo dun sa ating susunod na famous ekonomista. Ayan, ito po of course, ayan, sino po ito? Kapag po pinag-uusapan ng comparative advantage at law of diminishing marginal returns, kanino po ito? Kay David Ricardo. Okay? Again, ito po ay si David Ricardo. So, number one, ito pong law of comparative advantage. Sige, try ko po siyang i-zoom, no, para makita po nating lahat. Ayan. Oh, there you go, no? Ano po sinasabi nito? It's the ability of an economy to produce a given or service in a more efficient and economically competitive manner than its peers. Actually po, kung mas palalalimin natin ito, medyo magkakaroon ng komplikasyon lalo na dun sa mga hindi naman po soksay majors. Kaya sa madaling sabi na lang po, since nalalapit na yung board exam, no, ganito na lang po natin siya i-explain. Ang binabanggit po nito, no, ng law of comparative advantage, kung saan ka daw sa tingin mong magkaka-advantage, halimbawa ikaw ang pinuno ng isang bansa, kung saan palagay mo magkakaroon ng advantage ang iyong bansa, kung saan sa tingin mo magiging mas efficient, no, and competitive ang iyong bansa, doon ka. Halimbawa sa Pilipinas, kung ikaw ang leader ng Pilipinas, ayan, kumbaga ikaw ang naatasan na mag-manage sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos sasabihin sa iyo, no, ay no, ano ba ang mas maganda nating i-prioritize, no? Ang industry ba ng agrikultura o ang industry ng mga kotse, ganyan, no? Yan ang halimbawa. Ang sinasabi po ng law of comparative advantage, tingnan mo kung saan ka magaling, tingnan mo kung saan ka efficient, tingnan mo kung saan ka mas competitive. Of course, ang magiging sagot mo doon, of course, doon sa agrikultura. Mas pipiliin mo na mag-focus doon sa industriya ng agrikultura kasi doon naman po sagana ang Pilipinas, no? Realistically speaking, hindi po tayo ganun ka-progressive in terms of machineries, in terms of automobiles, ganyan. Kaya ang sinasabi ng comparative advantage, again, if you want to have a comparative advantage compared to other countries, no? Kailangan mas i-prioritize mo kung saan ka talaga magaling. Ayan. Yan yung ganun na lang po natin siya, ganun na lang po nating pasisimplihan ng ating discussion in view of this, no? Ngayon tingnan po natin itong pangalawa. O tatry ko po ulit siyang i-zoom. Ito po yung ating law of diminishing marginal returns. Ayan. This is a theory in economics that predicts that after some optimal level of capacity is reached, adding an additional factor of production will actually result in smaller increases in output. Ano pong sinasabi nito? Hindi po ba in business sabi nila, you need to do your best, di ba? Sabi nila yan sa business. Again, in business, you need to do your best. But you need not to overdo it. Ibig sabihin, wag kang OA. Halimbawa, ganito. Oh, itong business na tinayo ko parang dumadami yung customer. As of the moment, meron akong dalawang empleyado. Ayan, pero lumalago, ang daming pumupunta. Ganito ang gagawin ko. Magdadagdag ako ng 30 na empleyado. Sa tingin po ba natin, makatutulong po yun? Ang pagdadagdag ng 30 empleyado, Diyos ko, ano na lang, no, ang kikitain ng negosyo mo. Basically, ang sinasabi po ng law of diminishing marginal returns, actually may graphing pa nga po ito, no? Tinuturo po namin ito. As of the moment po, ako ay isang economics teacher din. So may graphing pa nga po ito. At there's this point, no, in your entrepreneurial or economic venture na kung saan mapapansin mo na hindi maganda na dagdag ka ng dagdag ng input, no? Magkakaroon ng point na kung saan magiging diminishing, no, yung returns mo kasi kada nagdadagdag ka ng input, nababawasan yung kita mo. Masasabi dyan, di ba? Sabi, it predicts that after some optimal level of capacity is reached, adding an additional factor will actually result in smaller increases in output. Pag nagdagdag ka pa ng empleyado, no, bababa na yung output na makukuha mo. Yun ang sinasabi ng law of diminishing marginal returns, no? Kaya halimbawa, dun sa nabigay ko na example kanina, kung siguro magdadagdag ka, no,
no? Imbis, 'di ba, meron kang dalawang empleyado, dapat tatlo, ganyan. Gawin mong apat, gawin mong lima. Hindi yung 30 agad. Syempre wala ka nang kikitain to, no? Yan po yun. Ganun lang po ka-basic yun, no? At bakit po natin to pinag-aaralan, no? Kung titignan nyo po, isa po siya sa mga core concept ng economics, okay? So yan po ang ating law of diminishing marginal returns. So yan po ay kay David Ricardo ang dalawang yan, no? Next, proceed po tayo sa ito, kailangan maging ano po tayo, maging careful po tayo dahil kung meron po tayong law of diminishing marginal returns, meron din po tayong tinatawag na law of diminishing marginal utility. Ito naman po yung nagsasabi, no? And by the way, ito po ay galing kay Alfred Marshall. So sige, try po natin siyang i-zoom. Ayun, perfect. Ito po yung, this is the famous pizza example. Anong sinasabi nito? The law of diminishing marginal utility states that it is a law that states that the marginal utility from consuming additional units of a good eventually declines. Ano po yung matatandaan natin na word dito? Ay yung pagkasawa, no? Halimbawa, gutom na gutom ka. Ayan, halimbawa, gutom na gutom ka. Ay, gutom na gutom ka, tapos binigyan ka ng isang slice ng pizza. Uy, ang sarap. Ayan. Next, bibigyan ka ng next slice ng pizza. Ay, ang sarap pa rin. Ayan. Meron pa, may pangatlo pang slice ng pizza. Gusto mo pa ba? Sige nga, mukhang masarap pa. Ayan, ayan. May pangatlong slice ng pizza. Hanggang sa meron pang fourth slice ng pizza. Ha? May fourth slice pa? No, ganun 'yan, no? May fourth slice pa? Parang busog na ako, parang di na masarap yung pizza. Hindi na ako nasa-satisfied doon sa fourth slice niya. Yun po yung law of diminishing marginal utility. Ganun lang po 'yon, no? Gaya po ng tubig, no? Kapag uhaw na uhaw ka, yung unang baso ng tubig na iinumin mo, satisfied na satisfied ka. Yung pangalawa, satisfied ka pa din. Yung pangatlo, satisfied ka rin siguro. Yung pang-apat, satisfied ka siguro. Actually, depende po ito. No? Tapos yung panglima, mapapansin mo na, teka lang, parang nasusukan na ako. Ayun na. Yun na po ang pagbaba ng level of satisfaction, no? Lubhang pababa nito na binabanggit po ng law of diminishing marginal utility. Okay pa? Sige, so again, yan po yung ating mga famous economists, no? So kung napansin niyo po, very strategic po yung discussion natin kasi pinag-uusapan po natin yung mga famous na ekonomista pero ayan, no, 'di ba? Nadi-discuss na yung mga pinakamahalagang prinsipyo o batas no dito sa ating economics. Sige, ayan. So tapos na po tayo sa ating mga famous economists. Mag-proceed na po tayo ngayon sa mga tinatawag natin na basic economic activities. Okay? So